Magandang araw mga tagapanood. Ako si Bon Ryan Gamayon. At ako naman si Patricia Lario. Sa ating espesyal na episode ngayon, handa na ba kayong makisama sa isang makabuluhang paglalakbay? Tara na't maglibot-libot sa kasaysayan ng ating bayan. Sa episode na ito, samahan ninyo kami sa isang masayang paglalakbay sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Pasyalan natin ang iba't ibang atraksyon sa loob ng tinaguriang World City, ang Intramuros. At ang Fuerza de Santiago, o mas kilala sa tawag na Fort Santiago. Ano pang hinihintay natin? Halika na't mag-umpisa na tayong maglakbay sa nakaraan at samahan ninyo akong alamin ang mga kwento at alamat ng ating bayan. Tara na! Ang una nating bibisitahin ay ang San Agustin Church. Sa ating mga tagapanood, narito na tayo sa San Agustin Church. Isang simbahang may makabuluhang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay itinatag noong 1571 ng mga paring Agustino at nagsilbing saksi ito sa mga mahalagang pangyayari sa ating bansa. Sa mga unang taon nito, ang San Agustin Church ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya kundi pati na rin isang sentro ng kultura at kaalaman. Sa panahon ng mga Kastila, ito ay nagsilbing sentro ng relihiyon, edukasyon at sining. Dito na rin nagaganap ang mga sermon, pag-aaral ng teolohiya at pagtatanggal ng mga opera at musikang pangsimbahan. Ang simbahang ito ay nagsilbing pansamantalang libingan para sa mga Espanyol na mga praileng Katoliko na nagpapakita ng kanilang impluensya at kapangyarihan sa panahon ng kolonyalismo. Sa kasalukuyan, ang San Agustin Church ay hindi lamang isang pasilangan ng pananampalataya kundi pati na rin isang lugar ng pagkilala sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang makasaysayang arkitektura at mga artifacts ay nagpapakita ng pagpapahayag ng ating pagka-Pilipino. Ito ay isang sagisag ng pag-asa, pananampalataya at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino sa loob ng mahabang panahon ng kasaysayan. Ngayong alam niyo na ang kasaysayan ng San Agustin Church, halina at puntahan ng iba pang tourist attractions na makikita sa Intramuros. Para sa ating pangalawang pupuntahan, atin namang bisitahin ang isa sa mga kahangahang istruktura dito sa Intramuros, ang Casa Manila. Ang Casa Manila ay orihinal itinayo noong 19th century, subalit ito ay pinaayos noong 1980 upang muling buhayin ang kasaysayan at kultura ng Intramuros. Sa kasalukuyan, ito ay kilalang living museum na naglalarawan sa buhay ng mayayaman at makapangyarihan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Sa loob ng Casa Manila, makikita natin ang mga detalyadong arkitektura at kagamitan ng mga Espanyol. Ang mga antigo at kagamitan ay nagbibigay paliwanag sa buhay at kultura noong panahon ng Espanyol. Makikita rin natin ang disenyo ng mga kwarto, ang estilo ng mga webles at ang araw-araw na pamumuhay sa panahon na iyon. Bukod sa isang pagiging museum, ang Casa Manila ay madalas ding ginagamit bilang venue para sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga kasal at iba pang mga kaganapan. Ito rin ay tumatanggap ng mga bisita mula sa iba't ibang dako ng mundo na nagnanais na masulapan ang kahalagahan ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa ating susunod na lilibutin, tayo ay magsama-sama upang maranasan ang mga biyayang hatid ng Casa Manila at mas lalo pang maintindihan ang kasaysayan at kultura ng Intramuros. Tayo naman ay magtutungo sa ating uling destinasyon sa Intramuros, ang Manila Cathedral. Para sa ating uling destinasyon sa Intramuros, ating pupuntahan ang Manila Cathedral, isang simbahan na may mahalagang papel sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Itinatag ito noong 16th century bilang isang munting kapilya, ngunit sa paglipas ng panahon, ang Manila Cathedral ay hindi lamang isang simbahan, ito rin ay isang sagisag ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga Pilipino. Dito nagaganap ang mga mahalagang okasyon tulad ng mga misa, binyag, kasal at iba pang seremonya ng pananampalataya. Ito rin ay isang lugar ng pagninilay at pagtuturo ng mga banal na aral. Sa paglipas ng panahon, ang Manila Cathedral ay naging saksi sa mga pangyayari ng kasaysayan tulad ng pagpapalit ng punong obispo, mga pagbabago sa arkitektura at mga okasyong pambansa tulad ng pagbisita ng Santo Papa. Ang makalumang arkitektura at magandang disenyo ng simbahang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga trahedya at kalamidad na sumalanta sa simbahan, patuloy pa rin itong binubuo at binabalik sa dati nitong anyo. Patunay ng hindi natitinag na pananampalataya at dedikasyon ng mga Pilipino. Ang pagpapagawa at pagpapalakas sa Manila Cathedral ay patuloy na isang proyektong pinapangunahan ng pamahalaan at ng mga mamamayang Pilipino.
Sa paglilibot natin sa ilang mga sikat na pasyalan dito sa Intramuros, hindi lang tayo nadala sa mga magagandang tanawin at makasaysayang istruktura, kundi nabigyan din natin ng mas malalim na kaalaman tungkol sa ating kasaysayan at kultura. Ang bawat destinasyon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na masuri ang yaman ng ating pagka-Pilipino. Sa ating pagbisita sa mga lugar na ito, ay nakita natin ang ilang kalakasan nito tulad ng pagiging itik sa kwento at istorya, kahinaan tulad ng kakulangan sa pagbibigay impormasyon sa mga pangyayaring naganap sa lugar na ito, at sa simpleng pagkikwento nito sa iba ay ating maipapakita ang kahalagahan at mas mabibigyang buhay ang mga kaganapan na nangyari sa Intramuros. Ang Intramuros ay hindi lamang isang lugar kundi isang patotoo na pagpupunyagi at pag-iral ng ating kultura sa kabila ng pagsubok. Sa mga susunod na paglalakbay, sama-sama natin samahan si Patricia Larios na tuklasin ang kaalamang bumabalot sa Port Santiago. Muli, ako si Bon at kasama ang inyong lingkod, patuloy tayong maglalakbay at magbibigay diin sa mga kayamanan ng ating bayan. Simulan na natin ang ating paglalakbay sa kasaysayan. Una rito ang Plaza Moriones, isang bukas na lugar na bumabati sa mga bisita pagpasok. Ang tradisyonal na lugar na ito ay ginagamit para sa military review, drill at mga parada. Ruins of the American Barracks. Ang Fort Santiago ay dating punong kuta ng mga kolonisador, kung saan ikinulong si Elpidio Quirino ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas noong panahon ng mga Hapones. Sa ngayon, ang mga labi ng mga barak sa tabi ng Baluartillo de San Francisco Javier ay nagpapakita ng mga sugat ng digmaan at ginagamit bilang lugar ng eksibisyon ng Intramuros Administration. Sa kabilang banda ng plaza ay ang Almacenes Reales o Royal Warehouse, imbakan para sa mga kalakal na ibinababa mula sa mga barko. Wall of Martyrs. Makikita rito ang plaka na naglalaman ng mga listahan ng mga nabuhay at nagkaroon ng karangalan ng mga Pilipino na ikinulong at tinorture sa loob ng Fort Santiago noong World War II. Moat. Ibinalik ito noong dekada ng 1980s kasama ang pangunahing gate ng Fort Santiago. Ang pasukan ng Fort Santiago ay nasa pagitan ng dalawang rampart, Baluarte de San Miguel sa kaliwa at ang Medio Baluarte de San Francisco naman sa kanan. Fort Santiago Gate. Narito ang pinto na nagdadala sa Fort Santiago. Chapel Cell sa Raha Suliman Theater. Ang pangunahing silid ng paaralan ng mga sundalo ay ginawang isang chapel cell para kay Dr. Jose Rizal, na nailipat dito matapos ang 56 na araw na pagkakapi. Ngayon, papasok na tayo sa dungeon. Ang mga dungeons ay ginagamit bilang mga imbaka ng mga pulbura hanggang sa kababawan ay ginawa silang hindi na angkop para sa imbakan ng pulbura. Binago ang mga ito bilang mga selda ng bilangguan noong Battle of Manila noong 1945. Pagkatapos ng labanan, iniwan at inilibing ang daan-daang bilanggo sa isang mass grave na may puting marmol na krus na nagtatakda sa kanilang huling hantungan. Baluarte de Santa Barbara. Ito ay itinayo upang protektahan ang pasukan mula sa Ilog Pasig. Ang ground floor ng Baluarte de Santa Barbara ay kamakailan lamang na ginawang educational facility. Here are some Fort Santiago's strengths and weaknesses. For their strength, historical significance, cultural heritage, architectural beauty, and tourist attraction. For its weaknesses, maintenance challenges, limited funding, accessibility issues, congestion, and overcrowding. Fort Santiago ay nananatiling isang tanglaw ng pag-alala.
na nag-aanyaya sa mga manlalakbay ang mga sakripisyo na ginawa ng mga naunang henerasyon. Naglilingkod ito bilang isang kanlungan kung saan ang mga kwento ng ating nakaraan ay napapanatili at iginagalang, na naglilingkod bilang isang patuloy na paalala ng halaga ng pagkakaisa sa pagtatanggol ng kasarinlan at dangal ng ating bansa. Habang tinitignan natin ang mga sinaunang pader at makasaysayang simbolo nito, na pinapaalala sa atin ang mga magkakasamang kultura at ang matatag na diwa na nagbubuklod sa atin bilang mga Pilipino.